Ayan, ngayon ay Martes ngayon. Yes. And papasok na ako sa trabaho. Meron pa akong 30 minutos para pumasok sa trabaho. And gusto ko lang mag-share ng aking thoughts for today, okay? Ito yung sabi ko sa inyo, humahanga talaga ako sa mga tao dito sa Amerika. Lalo na sa mga magulang dito sa Amerika, you know? You know what I'm saying? Okay. So, yun nga, hangang-hanga talaga ako sa kanila. Kasi, sila yung mga tao na, alam mo yung nagtrabaho buong buhay nila, naghanda buong buhay nila, financially, inihanda nila yung buhay nila, alam mo yun. And, habang nagpapaaral sila ng mga anak nila, you know, sila ay nagtatrabaho pa rin. Alam mo, kahit kabuntisan nila, nagtatrabaho pa rin sila. And then pagkapanganak, or maglilib lang ng mga, ewan ko siguro 1 buwan. Tapos pagkapanganak, balik na uli sa trabaho. And then dadalhin nila yung anak nila sa childcare. Kahit pa yun ay newborn baby, you know, para makapagtrabaho pa rin sila. And then, babalikan lang nila yung anak nila kapag uwian na, or siguro pag lunch break nila, yung iba kasi 1 hour yung lunch break nila, pupunta sa mga anak nila, ganun, sa mga baby nila, at tinitingnan nila yung baby nila. Yung mga childcare naman dito is maganda naman yung pag-aalaga nila sa mga bata, yun, na babantayan talaga sila, at naiibigay yung mga pangangailangan nila, yes, habang nagtatrabaho si mga magulang, hindi masama yun. So, si mga magulang nagtatrabaho pa rin para makapag-provide sa kanilang mga anak, yun, makapag-provide sa kanilang mga bills, ganun. So, ginagawa nila yun habang sila ay bata pa, nagtatrabaho ng sabay, naghahanda. And then, hanggang sa makapag-college na yung mga anak nila, bumukod na, mamuhay na ng sarili nilang buhay. And then, ito namang halos mga kabataan dito, you know, at the age of 16 ba? Or 18. Yan, pwede na silang magtrabaho. And then, working student din sila during high school times. Yan, nagtatrabaho na. And then, nagsimula na din silang mag-ipon ng mga pera nila, ng mga sarili nilang pera. So, ganun din si mga parents. Yes, nagtatrabaho sila, nag-iipon. And then, ito na nga, pagdating ng time na ang mga anak ay tapos ng mag-aaral at magtatrabaho na, nakapagtrabaho na. So, bubukod na sila ng sarili nilang pamumuhay. Yes. And then, si mga magulang, continue pa rin sila para magtrabaho at masuportahan pa rin yung mga pangangailangan nila. And then, ito na nga, dumating ang panahon na sila ay matanda na, and then nag-retire na, kumbaga, sa pagtatrabaho. And then yun, sa tulong ng kanilang mga naipon, sa tulong ng kanilang mga paghahanda, and then yung retirement din nila, nakakapamuhay pa rin sila ng kanila, financially, ng kanila, sagot nila at their own expenses. You know, hindi sila umaasa sa mga anak nila. And ganun din ang mga anak, hindi rin sila umaasa sa kanilang mga magulang. So, pareho nilang inihahanda yung mga sarili nila. Bawat mga individual na tao dito ay naghahanda ng para sa kanilang kaperahan. Yes, kasi napakalaki ng tulong noon kapag tuluyan na silang tumigil pagtatrabaho. Ganun sila kahanda. Yes. And ito na nga, pagdating ng panahon, kahit yung kanilang is, ano tawag dito? Kahit yung kanilang magiging huling pagpanaw sa mundo is pinaghahandaan na nila. Yes, ganun sila kahanda talaga dito. Ganun, para silang mga Girl Scout. Matindi pa sa Girl Scout. Tinitingnan ko yung oras. Okay, kasi 9:50 ang pasok ko. So, kahit yung kanilang magiging huling hantungan sa mundo is pinaghahandaan nila. Yung iba, at their age, parang wala pang 17, hihanda na nila yung mga kanilang kabaong, you know, binayaran na nila yung kanilang kabaong, kung ano man ang gusto nilang libing, kung gusto ba nila ilibing or cremate. So, meron nung kakilala na ang gusto niya ilibing, so yun, inihanda na niya yun, binayaran niya yung kanyang kabaong at binayaran na din yung kanyang paglilibingan. Lahat bayad na. Sabi ko sa inyo, ganun sila kahanda. And pati last will ay handa na din. Kumbaga, pag pumanaw na siya at talagang nandun na sa libingan is yung last will, makukuha na ng mga anak yung mga naiwan niya. Pero kapag tuluyan ang nabayaran yung mga dapat bayaran, kapag nandun na siya sa ilalim ng lupa, kumbaga. So, yun lang ang gusto kong i-share. Ganun ako kahanga sa kanila.
And ganun din ang gusto kong mangyari sa akin pag tumanda ako. Kasi ayoko maging burden sa anak ko. So yun lang gusto kong i-share sa inyo. Okay, papasok na po ako sa trabaho. Bye!